Bilisan natin, Bensor! Baka hindi na natin maabutan si tatay! Teka, sandali lang, Linda! Hintayin mo ako! Bakit ka ba tumatakbo? Basta! Sumunod ka na lang, bilisan mo! Nag-aalala ako para kay tatay. Pakiramdam ko, may nangyayaring hindi maganda sa ama ko. Hindi kasi mawala ang kaba sa dibdib ko. Basta, ang hirap ipaliwanag. Kaya't bilisan mong tumakbo. Dalihan mo! Teka! Tungkol ba to sa nangyaring sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao sa Kakahuyan? Yung madalas matagpuan na wakwakan tiyan, nawawala ang lamang loob. Pagkatapos may nakikitang hibla ng buhok na nakapalupot sa katawan nila? Pwede ba, Bensor? Sa akin na lamang magtanong. Kailangan na natin magmadali. Lalo na ang hirap makita ng daan dahil medyo madilim na ang paligid. Oo na! Ang sungit naman ito. Teka, Linda! May narinig akong ingay sa kinaroroonan ng bahay niyo. Hindi maaari. Diyos ko, sana'y walang nangyaring masama sa aking ama. Bumundol ang kaba sa dibdib ng may 19 na taong gulang na si Linda habang tinatakbo nila ang malawak na kagubatan papunta sa kinaroroonan ng kanilang bahay. Halos mabingi siya sa kabog ng kanyang dibdib kapag naiisip niya ang posibleng mangyari sa kanyang amang si Rene. Hindi niya makakaya kung pati ito ay mapahamak. Madalas silang napapagbintang ang aswang na gumagala sa gabi at pumapatay sa mga taong naaabutan ng dilim sa Kakahuyan. Kahit pambibintang lang ang ibinabato sa kanila, sa paningin ng mga tao, sila pa rin ang itinuturong pumatay sa mga ito. Kahit wala namang sapat na batayan, pero sa ngayon, alam niyang totoo na ang kanyang kinatatakutan. Nangyayari na ang matagal nang iniiwasan ng ama, ang usigin ng taong bayan sa kasalanang hindi sila ang may gawa. Lalo niyang nilakihan ang hakbang ng kanyang mga paa sa takot na baka mapahamak ang ama sa kamay ng taong bayan. Pero pagdating nila sa tapat ng kanilang bahay, ay marami ng mga tao ang nagkakagulo. May dalang mga sulok. Kitang-kita niya kung paanong kaladkarin ang kanyang ama palabas ng pinto. Galit na galit ang mga tao habang nakatutok ang hawak na sibat sa kaawa-awang si Mang Rene para itong aswang na tinutugis ng taong bayan. Di maaari ito! Ano nangyayari, Linda? Bakit nila sinasaktan si Mang Rene? Bensor! Si tatay, lapitan natin siya! Tulungan mo si tatay, Bensor! Baka kung ano mangyari sa kanya, hindi ko alam kung bakit siya sinasaktan ng mga tao. Ito na nga bang kinatatakutan ko Ang ibintang sa inyo nangyari kanina sa Kakahuyan. Talagang ipinabugbog pa ni Kapitan Eddie sa kanyang mga tanod si Mang Rene. Hindi na sila naawa sa ama mo. Alam naman nila may sakit yung tao Ang lupit naman nila sa inyo. Inutil talaga ang kapitan natin. Siya talaga nagsisimula ng kaguluhan sa baryong ito. Napakawalang hiya niya. Wala silang mga puso. Hindi sila marunong maawa sa ama ko. Teka, Bensor, lalapitan ko sila. Baka saktan nila ulit si tatay. Teka, Linda, wag. Huwag kang lalabas. Huwag ka magpapakita sa kanila. Magtago na muna tayo rito. Pagbasda mo sila, hindi mo ba naririnig? Pinalalabas ka nila sa bahay nyo dahil may nakakita raw sa'yo na ikaw ang pumatay sa biktimang natagpuan nila sa tabing ilog. Yung lasinggerong madalas na napapaaway sa anak ni Kapitan Eddie. Ano? Pero bakit ako ang pagbibintangan nila? May nakakita ba sa akin para masabi nilang ako ang pumatay sa biktima? Puro pambibintang lang ang alam nila. Yun na nga ang hindi ko alam Bakit nila ibinibintang sa inyo ni Mang Rene ang mga nangyayari? Hindi man nila nakikitang nakahiga na lamang sa katren yung ama? Kung ako lang talaga ang hinahanap nila, bakit naman nila idadamay si tatay? Pero teka, kanina lang yung nangyari, di ba? Parang ang bilis naman ng balita. Alam ng Diyos na wala kaming kasalanan ni tatay. Hindi kami mga aswang. Alam ko yun, Linda. Alam kong wala kayong kasalanan. Pero dahil naniniwala ang mga tao na magkasabwat kayo ni Mang Rene, hindi sila titigil
Hanggat hindi nila kayo napaparusahan, nasa panganib ang buhay niyo ni Mang Rene. Anong gagawin ko, Bensor? Nag-aalala ako para kay tatay. Paano kung saktan nila si tatay? Sobra ako natatakot. Hindi ko kayang makita si tatay na unti-unti nilang pinapahirapan at sinasaktan. Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa atin dito. Gagawa tayo ng paraan. Ililigtas natin si Mang Rene. Lalong nag-alala si Linda nang makita niyang isa-isang naglabas ng mga sandata ang 5 tanod ni Kapitan Eddie. Sabay-sabay nilang pinaghahampas ng batuta ang katawan ng kanyang ama. Bawat hampas ay parang martilyong pumupukpok din sa kanyang dibdib. Ni konting dain ay walang narinig si Linda mula sa bibig ng kanyang ama. Para na siyang mababaliw sa nakikitang sinapit ni Mang Rene sa kamay ng mga tanod ni Kapitan. Kung hindi mo ituturo sa amin kung nasa na iyong anak, hindi kami titigil sa pagdurog sa mga buto mo hanggang sa malumpo ka. Kaya ang mabuti pa, ilabas mo na si Linda. Harapin niyo mag-ama ang ginawa niyo kay Ignacio. Kung ayaw mong gawin din namin sa inyo ang ginawa niyo sa biktima. Malakas na nagsalita si Mang Rene. Ipinagsisigawan ito sa lahat na hindi sila ang pumatay kay Ignacio. Sa kabila ng tinamin nitong mga sugat at pasa sa katawan, madiin pa rin itong pinaninindigan na wala itong kasalanan, na hindi sila ang aswang, katulad sa paratang ng mga tao sa kanila. Halos bumuon ang mga kuko ni Linda sa sarili niyang palad, sa lakas ng pagkakakuyom niya sa kanyang kamao, habang mahigpit din ang kapit sa kanyang kamay ni Bensor. Yun ay para hindi siya makaalis at makalapit sa nakalugmok niyang ama. Isa-isa niyang tinitignan ang muka ng 5 mga tanod habang nakatayo ang mga itong nakangisi sa harapan ng kanyang ama. Bawat salita at pagmumura nila kay Mang Rene ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Namumula ang kanyang mga mata habang tinatandaan ang eksenang nagpapahirap sa kanyang ama. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa matinding galit. Idagdag pa ang malakas na sigawan ng mga tao habang pinalilibutan ang kaawa-awa niyang ama. Akma na sanang tatayo si Linda para tulungan si Mang Rene, pero muli siyang pinigilan ni Bensor. Hindi, Linda! Hindi ka alis! Dito ka lang! Delikado para sa'yo kung magpapakita ka sa kanila. Isa pa, hindi nila sasaktan si Mang Rene. Anong hindi sasaktan, Bensor? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang binubugbog na ng mga tanod si tatay? Sugatan at may mga dugo na sa katawan. Pero ikaw naman ang mapapahamak kung magpapakita ka sa kanila. Alam kong ito rin ang gusto mangyari ni Mang Rene, ang huwag kang lumabas sa pinagtataguan natin. Kung nag-aalala ka sa iyong ama, mas nag-aalala si Mang Rene para sa'yo. Hindi niya kakayanin kung makikita niyang pinagtutulungan kang sakta ng mga tao. Naisip mo ba yun? Eh, ano ang gusto mong gawin ko, Bensor? Ang panoorin na lamang kung paano nila unti-unting pinapatay ang ama ko? Hindi nakapagsalita si Bensor sa sinabing yun ni Linda, dahil maging ang binata ay hindi rin kayang matagalan ang ginagawa ng mga tanod sa ama ng kaibigan. Bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Linda habang nakatingin sa kinaroroonan ng kanyang ama. Mas lalo siyang kinabahan nang makita niya ang lubid na inilalabas ni Kapitan Eddie sa harap ni Mang Rene. Anong balak nilang gawin? Bakit sila naglalabas ng tali sa harap ni tatay? Kagaya ng nakaugalian dito sa baryo ng Pag-asa. Kapag may nagawang mali ang isang tao, igagapos nila ang mga kamay nito at hihilahin na parang aso sa harap ng maraming tao. Saka itatali sa haliging kahoy na nakatayo sa malawak na talayban. Ibibilad nila ito sa araw na parang tinutuyong isda. Ito ang pinakamasakit na parusa sa mga tao nagkakasala, lalo na sa mga tao na patunayang aswang. Maghihintay ang mga tao sa pagbabagong anyo nito kapag ito'y direktang nasisikatan ng araw at hindi siya nagpalit ng anyo. Saka lamang nila pakakawalan si Mang Rene. Alam ko, pero wala talaga kaming kasalanan. At hindi kami mga aswang.
Kaya bakit nila itatali ang aking ama na parang isang hayop? Napahagulgol ng iyak si Linda habang naririnig ang malalakas na sigawan ng mga tao. Lahat sila humihingi ng hustisya, kaparusahan para sa kanyang ama. Sa dami ng mga tao ay walang nagawa si Mang Rene, kundi ang umupo sa lupa habang patuloy sa pagpupumiglas, lumalaban para sa sariling buhay. Pero walang nagawa ang matanda, kundi ang pagmasdan ang mga kamay kung paanong igapos ito ng mga tanod. Huwag ka nang magmatigas, Rene. Hindi magtatagal at kusa magpapakita sa amin na magaling mong anak. Hindi pwedeng katigasan ang ulo niya kapag nakita ka ni Linda sa ganyang kalagayan. Mapipilitan siya sumuko. Ipunin mo na lamang ang tapang mo para may lakas ka sa kung paano ka namin pahihirapan. Sa kabila ng pananakit ng katawan ni Mang Rene, ay nagawa pa rin itong makiusap na wag na lamang nilang idadamay si Linda. Ito na lamang daw ang sasalo sa parusang gustong mangyari ng mga tao para sa anak. Gustong-gusto nang magpakita ni Linda sa mga tanod ni Kapitan para ipatikim sa mga ito kung paano siyang magalit. Pero hindi rin binibitiwan ni Bensor ang kanyang kamay, kaya hindi siya makaalis-alis sa kanilang pinagtataguan. Talagang hindi ko na makakayang tignan to, Bensor. Kailangan ko na magpakita sa mga tao bago pa nila patayin ang aking ama. Ano ka ba, Linda? Paano mo ipapaliwanag sa kanila na wala kang kasalanan? Sige nga, na hindi kayo aswang. Kung pareho kayong mahuhuli ng ama mo, paano mo na malilinis ang pangalan nyo? Kaya't mag-isip ka bago ka sumugod sa kanila. Mas lalong sumama ang loob ni Linda nang makita nilang kinakaladkad ng dalawang tanod ang kanyang ama. Hinihila itong pasunod kay Kapitan Eddie, papunta sa lugar na pagtatalian sa kanyang ama. Akma na sanang tatayo si Linda, pero pinaghintay muna siya ni Bensor na paalisin muna ang mga tao bago sila sumunod sa mga ito. Halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa nang makita niya kung paanong nahihirapan si Mang Rene sa paglalakad. Nang masiguradong nakalayo na ang mga tao, maingat na sinundan ng magkaibigan ang mga tanod na kumakaladkad sa kanyang ama. Walang pakialam at bingi sa lahat ng pakiusap ni Mang Rene ang mga tanod na wag na itong dalhin sa talahiban. Abot langit na ang galit ni Linda kay Kapitan Eddie at sa mga tanod nito na masaya pang inuutusan ng mga tao na mas bilisan pa ang paghila sa kanyang ama. Gusto niya itong sugurin at paliguan ng suntok sa pagmumuka nito. Pagkaraan ng ilang minutong pagsunod nila sa mga tao, ay tumigil ang mga ito sa gitna ng malawak na talahiban. Lalong nararamdaman ni Linda ang matinding pag-aalala para sa kanyang ama. Dahil anumang oras, kapag naitali si Mang Rene sa haligi, ay magagawa rin ng mga tao na sunugin ang ama. Habang wala siya, nang maitali si Mang Rene sa haliging nakatusok sa lupa, ay nagsalita si Kapitan Eddie. Dinig na dinig ni Linda kung ano ang mga sinabi nito. Makinig kayong lahat sa sasabihin ko. Ang sino man sa inyo ang tutulong sa aswang na ito ay parurusahan ko. Isasabay ko sa taong ito. Maging ang pagtatago sa kanyang anak na si Linda ay mapaparusahan din. Kaya habang maaga pa, isuko niyo na siya sa akin para sa ikalulutas ng kaso ito. Hindi sila dapat tinutulungan dahil lahi sila ng mga aswang. Tiimbagang nakasilip si Linda sa pinagtataguang punong kahoy. Mula sa kanilang kinaroroonan ay kitang-kita niyang nilapitan ni Kapitan Eddie ang kanyang ama habang may ibinubulong sa tenga nito. Nakita niyang napatungo na lamang ng muka si Mang Rene. Hindi niya alam kung ano ang sinabi ni Kapitan, pero alam niyang isang bantayon para tuluyan na siyang magpakita sa mga tao. Matyaga silang naghantay ni Bensor na umalis ang mga tao, habang ang natitira na lamang na nagbabantay ay ang 5 tanod na may hawak pa ring mga batuta. Linda, ang mabuti pa, umalis na muna tayo rito. Sa bahay ka na muna namin magtago. Hindi nila iisipin pupunta ka sa amin dahil sa isang albularyong manunugis ng aswang si Lolo Ador. Pero,
Baka mas lalo nilang isipin na sa inyo ako nagtatago. Dahil kaibigan kita, di ba? Baka pati kayo mapahamak, Bensor. Naguguluhan na ako. Anong gagawin ko? Nag-aalala ako para kay Tatay, Bensor. Halika na. Saka na natin isipin yan. Sumama ka na muna sa akin. Mas ligtas ka sa bahay ni Lolo Ador. Hindi natin malalapitan si Mang Rene dahil sa mga tanod na nakabantay sa kanya. Wala ka ng ibang mapupuntahan, Linda. Kahit subukan mong sa bahay ka na lang magtago, mas mamapanatag ang loob ko. Pero Bensor, paano nga si Tatay? Hindi siya sasaktan ng mga tao dahil ikaw talaga ang sadya nila. Kaya tara na, bago pa nila makita tayo magkasama, mas mahihirapan tayo kung mahuhuli nila tayo rito. Pati ako'y mahihirapan na lumapit sa'yo. Hindi ko naman matitiis kapag nakita kitang sinasaktan kanila. Makakapatay talaga ako, Linda. Kahit sumama ka na muna sa akin, tara na! Naluluwang napatayo si Linda para sumama sa kaibigan. Kahit ayaw niya pang iwan ang ama, ay nagmamadali silang nagtago sa puno para siguraduhin nasa maayos na kalagayan si Mang Rene bago sila umalis. Pinagmasdan ni Linda mula sa kanyang pinagtataguan ang nakayukong muka ng ama. Dala siguro ng sakit at matinding pagpapahirap dito, kaya siguro nakatulog na ito. Pagkatapos ay nilisan na nila ang lugar na yon. Saka na lamang niya ililigtas ang kanyang ama kapag wala na ang mga tanod na nakabantay rito. Pagdating nila sa bahay ni Bensor, nagulat pa si Lolo Ador nang makita ang kanilang mga itsura na bukod sa pawisan ay parang pinagtampuhan ng tadhana dahil sa pamamaga ng mga mata ni Linda. Sandali lang. Anong ibig sabihin nito, Bensor? Bakit kasama mo ang aswang na yan? Lolo Ador, hindi po aswang si Linda. Kailangan niya po ng tulong natin. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Alam mong pinaghahanap na siya ng mga tao, pati ng mga tanod ni Kapitan. Gusto mo bang madamay sa problema niya? Bensor, sabi ko naman sa iyo eh. Aalis na lamang ako. Tama ang lolo mo. Baka madamay pa kayo sa problema ko. Hindi ka aalis, Linda. Kaibigan kita at alam kong wala kang kasalanan. Alam mo rin yun, Lolo. Hindi aswang si Linda o kahit na si Mang Rene. Walang katotohanan ng mga ibinibintang nila kay Linda. Wala akong pakialam, Bensor. Ang iniisip ko lamang ay ikaw. Kaya itigil mo na ang kalokohan mo sa babaeng yan. Mapapahamak ka lang, Bensor. Binabalaan na kita. Layuan mo ang babaeng yan. May dala siyang kamalasan. At alam ko yon. Magkakagulo ang lahat kapag tinulungan natin siya. Masyado naman po yatang masakit ang salita niyo, Lolo. Hinisgahan niyo po agad ang pagkatao niya. Tao po si Linda, Lolo Ador. Hindi sila mga hayop na dapat yung ipagtabo yan. Kung ayaw niyo po siyang tulungan, hindi ko kayo pipilitin. Ako po ang tutulong sa kanya. Narinig ni Linda ang paggaralgal sa boses ni Bensor. Ramdam na ramdam niya ang awa nito para sa kanya. Pero tama si Lolo Ador. Kapahamakan lang ang dala niya sa kaibigan. Dala ng matinding emosyong bumabalot sa pagkatao niya. Mabilis siyang tumakbo papalayo kina Bensor at Lolo Ador. Babalikan niya ang kanyang ama. Ililigtas niya ito kahit na ano pa ang mangyari. Linda! Linda, sandali lang, huwag ka umalis! Saan ka pupunta? Pabayaan mo na siya, Bensor. Problema nila yan. Huwag ka nang makialam pa. Hindi na narinig ni Linda kung ano ang isinagot ni Bensor sa sinabi ni Lolo Ador. Malayo na siya sa bahay ng kaibigan, kaya't hindi na rin niya napapansin ang mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Bakit ang lupit ng baryong yun sa kanilang mag-ama? Bakit sila pa ang dumaranas ng ganitong pagpapahirap ng mga tao? Hindi alam ni Linda kung papaano siyang nakabalik sa kinaroroonan ng kanyang ama. Nagtago siya sa malaking puno habang unti-unting lumalapit sa kinatatayuan ni Mang Rene. Kung ano ang naging ayos nito nang umalis siya ay walang nabago sa tayo nito. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang mapako ang kanyang paningin sa tiyan nito. Nagpalinga-linga sa paligid si Linda. Napansin niyang walang nakabantay na tanod sa kanyang ama. Naghintay pa siya ng ilang minuto. Sinigurado niyang ligtas na para lapitan ito. Nag-aalala siyang
Baka patibong lang ang lahat para mahuli siya. Pinakiramdaman niyang mabuti ang katahimikan ng gabi, pero wala talagang bakas na may tao sa paligid. Halos magkasabid-sabid ang paa ng dalaga sa pagtakbo papalapit sa kanyang ama. Pagtapat niya sa harap ng nakatungong si Mang Rene, tinawag niya ang pangalan nito. Tay! Tay! Walang tugon ni pagkilos mula kay Mang Rene. Hindi inaalis ni Linda ang kanyang paningin sa dugo ang muka ng kanyang ama. Iniangat niya ang nanginginig niyang kamay para hawakan ang muka nito, pero nag-uunahan ng pumatak ang mga luha niya sa pisngi nang mapansin niyang hindi na gumagalaw si Mang Rene. Napatingin din siya sa tiyan nito. Hindi na yon gumagalaw, indikasyon na wala ng pulso at hindi na humihinga ang kanyang ama. Isang katotohanang patay na si Mang Rene. Nahuli na siya ng dating. Hindi niya na inabutang buhay ang kanyang ama. Tay! Tay! Bakit niyo po ako iniwan? Hindi na totoo. Panaginip lang ang lahat ng ito. Sumagot ka, Tay. Magsalita ka po. Hindi ka pa po patay. Nandito na po ako, Tay. Ako po ito si Linda, ang anak niyo. Nakikiusap po ako, Tay. Magsalita ka po. Magsalita ka, Tay. Parang mababaliw si Linda sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman nang lumapat na ang kanyang kamay sa malamig na leeg ng kanyang ama. Hindi niya alam kung paanong hahawakan ang katawan nito. Nanginginig ang kanyang katawan habang napapaos ang kanyang boses. Tay, bakit niyo po ako iniwan? Bakit hindi niyo po ako hinintay? Tay! Ang katahimikan ng gabi ang naging saksi sa malakas na pag-iyak ni Linda. Tila bingi ang buong paligid sa malakas na pagsigaw ng dalaga habang makikita ang mga luhang walang patid sa pag-agos sa namumula niyang pisngi. Alam niyang kahit na anong gawin niya ay hindi na siya maririnig ng kanyang ama. Maya-maya pa ay narinig niya ang malakas na yabag ng paa papalapit sa kanyang kinaroroonan, pati na ang paggaralgal ng boses ng bagong dating na si Bensor. Nasaksiyan nito kung paanong magwala si Linda habang walang tigil sa pag-iyak at pagtawag sa pangalan ng kanyang ama. Linda! Wala na siya, Bensor. Wala na siya. Patay na si tatay. Pinatay nilang lahat ng ama ko. Sana hindi na lang ako sumama sa iyo eh. Nakita ko man lang sana ang aking ama sa huli niyang hininga. Sana'y nakausap ko man lang siya. Hindi ko siya dapat iniwan. Kasalanan ko ang lahat. Kung nagpakita sana ako na mas maaga sa kanila, hindi sana ito nangyari sa aking ama. Wala kang kasalanan, Linda. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan na nangyari. Kaya't huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang dapat na sisihin. Ako ang dapat mong sisihin, Linda. Mas lalong lumakas ang iyak ni Linda nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Mahigpit niyang niyakap ang wala ng buhay na katawan ng kanyang ama, habang si Bensor naman ay nagmamadaling nagtanggal ng gapos sa mga kamay ni Mang Rene. Nang mailapag sa lupa ang katawan ng kanyang ama, muling umiyak si Linda. Hindi niya magawang tignan ang mukha nito. Pagkaraan ng ilang saglit ay may nahawakan siya sa tagiliran ng ama. Naramdaman niya ang butas sa tagiliran nito. Napabalikwas siya at biglang natigilan. Tinignan niya ang kanyang palad na puno ng dugo. Dahil sa nakita, ay mabilis niyang itinaas ang damit nito. Nanlamig ang buo niyang katawan at nanginig ang kanyang labi nang makita ang malalim na sugat ni Mang Rene sa tagiliran. Nagulantang din si Bensor sa itsura ng dalaga habang nakatingin sa malalim na saksak sa tagiliran ni Mang Rene. Hayop sila. Pinatay ang itay ko. May sumaksak sa tagiliran ng ama ko. Magbabayad ang gumawa nito sa kanya. Isinusumpa ko.
Papatayin ko siya. At ang talim na ginamit niya sa katawan ng aking ama, ang talim rin na bubuta sa tagiliran ng taong pumatay sa kanya. Itaga nila sa bato. Ipapatigim ko sa kanila ang ganti ko. Mga demonyo sila! Sino Linda ang naiisip mong gumawa nito kay Mang Rene? Wala nang dapat pang makaalam kung sino siya, Bensor. Ako ang hahatol sa kanya. Nakita ko na yon. Hindi ko lang pinansin. Yun na pala ang huling hininga ng aking ama. Pagsisisihan nila ang ginawa nilang ito. At hindi ako titigil habang nabubuhay sila. Halos mabingi si Linda sa sarili niyang boses. Maging ang bawat pagsigaw niya ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang dibdib. Para ng bulkang sasabog ang galit niya sa malupit na sinapit ng kanyang ama sa kamay ng mga tanod ni Kapitan. Habang si Bensor naman ay bumakas din ang pag-aalala sa nakikitang galit sa mukha ng dalaga. Wala na itong nagawa kundi ang yakapin ng maigpit ang nagwawalang si Linda. Halos mapaos siya sa kakasigaw sa pangalan ng kanyang ama. Nang may masmasan si Linda, ay siya na rin ang unang nagsalita para humingi ng tulong sa kaibigan. Ililibing niya ang kanyang ama sa lugar kung saan ito pinatay. Mabilis na kumuha ng matulis na kahoy si Bensor para sa paghuhukay ng lupang pagbabaunan sa katawan ni Mang Rene, habang si Linda naman ay nakatitig pa rin sa nakapikit niyang ama. Hawak ng maigpit ang palad nito. Tumagal din ng 3 oras ang paghuhukay bago tuluyang tinabunan ng lupa ang katawan ng kanyang ama. Bago umalis ay muli niyang sinulyapan ang dugong kumalat sa lupa. Sa katahimik na naglakad papunta sa kakauyan ng walang tiyak na patutunguhan. Saan ka na pupunta, Linda? Hindi ko rin alam, Bensor. Gusto ko muna mapag-isa. Dalhin mo ako sa malayong lugar. Yung malayo dito. Nakikiusap ako sa iyo, Bensor. Meron akong tambayan sa dulo ng kagubatang ito. Sa tuktok ng bundok. Walang nakakaalam sa lugar na yon. Pwede kang tumira doon, Linda, habang hindi pa naaayos ang lahat. Wala nang aayusin, Bensor. Wala na ang aking ama. Ulila na ako sa mga magulang. Wala na akong pamilya. Nagbabanta na naman ang muling pagpatak ng mga luha ni Linda. Kaya't mas pinili ni Bensor na manahimik na lang at hayaan ang kaibigan sa nararamdamang paghihirap ng kalooban. Ilang minuto lamang ang itinagal ng kanilang paglalakad ay narating nila kagad ang gitnang kabundukan. Aakyat na lang sana sila sa bundok nang bigla silang nakarinig ng malalakas na pag-angil sa bandang kakauyan. Kasunod ang malakas na pagsigaw ng isang lalaking humihingi ng tulong. Nagkatinginan sina Linda at Bensor nang muling naulit ang pagsigaw ng lalaki. Tono yon ng nasasaktan at nahihirapan. Halika, Linda! Puntahan natin! Baka kailangan niya ng tulong natin! Hindi na kailangan. Kung gusto mo, ikaw na lamang ang tumulong sa kanya. Kung ang aking ama ay namatay na walang natanggap na tulong mula sa akin, wala nang dahilan para tumulong tayo sa iba. Wala na akong ibang gusto, kundi ang mamatay silang lahat at lapain ng mga nilalang na nakatira sa kagubatang ito. Wala silang ititira. Ubusin nila ang mga tao rito. Malupit sila, kaya dapat lamang napatay rin silang lahat. Linda, naririnig mo ba mga sinasabi mo? Hindi mo kailangan magsalita ng ganyan. Huwag ka magpatalo sa nararamdaman mong galit at puot. Tandaan mo, hindi lahat ng tao ay masama. Dahil sa mga nangyari, mas kailangan mong patunayang mabuti kang tao, na hindi ka masama at hindi ka isang aswang. Para saan pa? Para saan pa, Bensor? Wala na rin namang dahilan para patunayan kung hindi kami masama. Patay na ang aking ama. At hindi na rin niya maririnig ang mga sasabihin ng tao sa kanya. Habang nagtatalo sina Bensor at Linda, ay bigla na naman silang nakarinig ng pagsigaw ng may garalgal na tono na parang may nilalang na malakas nang umangasab ng kung anong matigas na bagay sa loob ng bibig nito.
Nang makita ni Linda si Bensor na maingat na lumalapit sa pinagmumulan ng ingay, ay napasunod na rin siya sa kaibigan. Tahimik silang nagkubli sa punong malapit sa kaluskos. Pinapakiramdaman nila ang paligid nang maulit ang paghuni ng nilalang na parang sarap na sarap sa nilalantakang pagkain. Nakakakilabot ang alulong na masakit din sa kanilang pandinig. Mabilis ang kanilang paglapit sa mas lumalakas na paghuni ng nilalang na nakatago sa likod ng mga halaman. Ganun na lamang ang paggapang ng kilabot sa buo nilang katawan nang maabutan ang isang lalaking wala ng buhay. Nakadilat ang mga mata, nakalawit ang dila, may butas ang leeg at wakwak ang tiyan. Sa katawan ng lalaki, nakita nila ang mahabang mga hibla ng buhok na nakapalupot sa katawan nito. Kalunos-lunos ang sinapit nito dahil halos mabali ang mga buto nito sa katawan. Patay na si tatay. Kaya wala na silang pagbibintangang pumatay dyan. Kundi ako na lang. Ang aswang na pumatay sa lalaking ito ang naging dahilan ng pagkamatay ng aking ama. Totoong may halimaw sa gubat na to. At sa amin ibinibintang ang kasalanan ng totoong aswang. Aswang nga ang gumawa nito, Linda. Dahil nawawala ang lamang loob ng tao. Pero teka, nasa na yung nilalang na yun? Hindi kaya naramdaman niya ang paglapit natin? At anumang oras bigla na lang niya tayong atakihin? Oo nga, umalis na tayo, Bensor, bago pa may ibang taong makakita sa atin dito. Akma na sanang tatayo si Linda nang bigla niyang makita ang isang nilalang na nakatayo sa likuran ni Bensor. Kahit galit siya sa mga aswang, hindi pa rin maiwasan ang hindi siya pagtaasan ng mga balahibo sa katawan dahil sa itsura ng halimaw na nakatayo sa kanyang harapan. Lumulutang ang buhok nitong sumasabay sa ihip ng hangin. Ang bawat hibla ng buhok ay parang may mga buhay na nakatayo sa ere. At ang nilalang na nagmamay-ari ng buhok ay merong mapupulang mga mata na animoy nagbabaga sa dilim. Nakangisi itong nakalitaw ang malalagari nitong mga ngipin. Matutulis na tayong-tayo ang tenga na lampas sa ulo nito. At hindi rin maitatanggi ang mabahong singaw ng katawan nito na amoy na parang nabubulok na laman ng tao. Pati ang mga uod na gumagapang sa mukha nito ay lalong nakadagdag sa nakakatakot nitong itsura. Hindi na nga nakapagsalita si Linda. Nanlalaking nakaawang ang kanyang bibig na nakatingin lang sa likuran ni Bensor. Linda, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang namumutla yata ang mukha mo? Naramdaman din ni Bensor ang presensya ng halimaw sa likuran nito dahil sumisingot-singot pa sa hangin ang binata na parang bahong-baho ito sa amoy ng paligid. Nang maintindihan ng binata na may nakikitang nakakatakot na nilalang si Linda, ay napalingon din ito sa likuran niya. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata nito at pagsigaw ng malakas dahil sa takot. Lalo pa at nakita nito ng malapitan ang aswang. Patakbo itong lumapit sa kinaroroonan ni Linda. Saka hinila siya nitong patakbo, papalayo sa halimaw. Diyos ko! Takbo, Linda! Bilisan mo! Anak ng putya naman Bakit hindi mo sinabi sa akin nasa likuran ko na pala ang halimaw na yun? Gusto mo pa yatang ipalapa ako sa aswang na yun Kung ganun, totoo nga. Totoo may aswang sa baryong ito. At ang kasalanan nila ay siyang binibintang nila kay tatay. Habang tumatakbo ang magkaibigan, ay patuloy naman silang hinahabol ng nilalang na may lumilipad na buhok. Halos hindi sumasayad ang mga paa nila sa lupa para lamang makalayo sa lugar na yon. Pero bigla silang hinarangan ng isa pang aswang. Tumalon ito mula sa puno. May kakayahan palang magpalipat-lipat sa mga puno ang aswang na yon. Kaya nang matapat ito sa kanila, ay pasadsad sa lupang napatigil sila sa pagtakbo. Hindi agad sila nakapagsalita. Bensor! Ano nang gagawin natin ngayon? Linda, huwag kang bibitaw sa kamay ko Kahit na anong mangyari, huwag kang magpapakita ng takot sa kanya. Ngumisi ng nakakatakot ang nilalang na nasa harapan nila. Maya-maya pa ay dumating na rin ang isa pang aswang sa kanilang likuran. Kaya't lalong gumapang ang kilabot sa kanilang katawan. Akma na sanang susunggaban ng halimaw si Linda. Sinalubong naman ito ng malakas na suntok ni Bensor.
Tumama yun sa mukha ng halimaw, kaya't bumaliktad ito sa damuhan. Iniharang ng binata ang braso nito kay Linda para maprotektahan siya laban sa mga aswang na umaatake sa kanila. Maya-maya pa ay biglang nagsipagtayuan ang buhok ng nilalang at humabang pumulupot ang hibla sa braso ni Bensor. Bensor! Sige na, Linda! Tumakas ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Ako nang bahala rito! Hindi kita iiwan, Bensor! Lumaban ka! Nakikiusap ako! Paano ako kapag pati ikaw ay mapapahamak ng dahil sa akin? Dahil sa sinabi ni Linda, ay nagpumiglas si Bensor sa pagkakapulupot ng buhok sa braso nito. Saka binigwasan ng malakas na suntok sa muka ang nilalang na umaatake rito. Si Linda naman ay naghanap ng kahoy na magagamit niyang panghampas sa aswang. Nilapitan niya ang umaangil na nilalang, saka pinaulanan niya ng palo ang mukha nito. Habang pilit na bumabangon ang nilalang na yon, nagkaroon naman ng pagkakataon ang magkaibigan para tumakas papalayo sa lugar na yon. Sa palagay ko, ligtas na tayo sa lugar na to. Dito na muna tayo magtago. Hindi tayo makakatakas sa kanila kung mananatili tayo magpapakita sa mga aswang na yon. Teka, Bensor, ang braso mo may sugat at walang tigil ang pag-agos ng dugo. Anak nang, tinamaan talaga ng lintik ko. Maaamoy nila tayo dito kahit saan tayo magtago. Dahil sa dugong pumapatak sa lupa, kailangan nating humanap ng mas ligtas na lugar na pwede nating pagtaguan, yung hindi nila tayo maaamoy. Muling tumakbo ang magkaibigan sa gitna ng kagubatan. Magkahawak ang mga kamay na nagtago ang dalawa sa damuhan habang gumagapang sa ilalim ng makapal na halamang gubat. Wala na silang naririnig na pag-angil. Ang naririnig na lamang nila ay ang malalakas na yabag ng mga paa papalapit sa kinaroroonan nila. Halos manlaki ang mga mata ni Linda nang makita ang matatalas na kuko ng aswang. Lumingalinga ito sa paligid na parang may hinahanap. Kahit saan ito ibaling ang paningin ay sumusunod din ang nakalutang nitong mga buhok na tumataklob sa mukha nito. Sayang naman, nakawala pa. Pagkakataon ko na sana makatikim ng babaeng birhen. Amoy dugo. Naamoy ko ang amoy ng sariwang dugo. Humakbang ang nilalang na mas malapit pa sa kinaroroonan ng magkaibigan. Kitang-kita ni Linda ang pagtulo ng laway ng aswang. Ramdam na ramdam nila ang pagkatakam sa amoy ng dugong sumasama sa hangin. Konting dipa na lang ang natitira mula sa kanilang pinagtataguan nang dumating ang isa pang aswang na may dalang patay na usa. Tumutulo ang dugo sa lupa habang nakadilat ang mga mata ng kaawa-awang hayop. Akala ko dugo na ng taong naamoy ko. Pestigan talaga. Hanapin mo ang babae. Teka sandali. Iwan mo na sa akin ang usa na yan. Pwede na rin pagtiyagaan ang kanilang hayop na yan. Inihagis ng isa pang aswang sa pinuno nila ang dalang usa. Kumuntikan pa yung tumama sa nakadapang si Linda. Pakiramdam ng dalaga ay hindi na siya humihinga. Dahan-dahan ang ginawang paglapit ng aswang para damputin ang katawan ng usa sa lupa. Isang di pa lang ang layo nun sa pinagtataguan ng dalawa habang nasisilip nila ang nilalang na nasa harapan nila. Saka naman umalis ang kasama nitong aswang at ang maririnig na lamang nila ay ang malakas na pagnasab ng kumakain na nilalang. Pagpunit nito sa tiyan ng usa, maging ang paglantak nito sa lamang loob ng hayop. Malinaw nilang nakikita yon dahil sa liwanag na nanggagaling sa bilog na buwan. Hindi ko na kaya, Linda! Takbo na! Dahil sa matinding takot at kilabot sa itsura ng kaharap, napatayo si Bensor mula sa pagkakadapa sa lupa at hinawakan ang kamay ni Linda para hilahing tumakbo. Pero naging maagap ang aswang. Nagawa na nitong pahabain ang buhok at naipulupot na sa binti ng magkaibigan. Habang hinihila sila nito papalapit sa nakatayong halimaw, nakakapit ang dalaga sa nakausling kahoy. Tulungan mo ako, Linda!
Tulungan mo ako! Bensor, hawakan mo ako sa kamay para hindi ka mahila papalapit sa kanya. Ang lakas niya, Linda! Hindi ko maabot ang kamay mo! Nahihirapan na ako! Hindi na nakapitan ni Linda ang kamay ng kaibigan dahil sa hibla ng buhok na pumupulupot sa kanyang liig. Kaya't nakabitaw siya sa pagkakakapit sa kahoy. Magaspang at mahigpit ang pagkakagapos sa kanyang liig na parang unti-unting bumabaon sa kanyang balat. Hinawakan niya ng mahigpit na pilit niyang tinatanggal ng kamay. Pero mas lalo lamang yung sumisikip. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang dahil sa takot at nagsimulang manginig ang buo niyang katawan. Ang sakit, Bensor! Ang lakas ng buhok niya! Pakiramdam ko, mapuputol na ang leg ko! Kumapit ka sa buhok niya! Pagkatapos ipain mo siya sa maselang parte ng kanyang katawan! Labanan mo siya, Linda! Wala na kayong magagawa. Kung hindi ang ibigay sa akin ang laman loob nyo. Dahil napupuluputan rin ng buhok ang katawan ni Bensor, ay wala itong magawa para tulungan si Linda. Unti-unti niya nang nararamdaman ang panlalabo ng kanyang mga mata dahil sa maigpit na pagkakasakal ng buhok nito sa kanyang leeg. Linda! Huwag kang matakot! Pilitin mo makawala sa kanyang buhok! Hindi na kayang magsalita pa ni Linda dahil pati ang kanyang paghinga ay napipigilan na rin ng pagkakasakal sa kanya. Nangihina na rin ang kanyang katawan dahil sa sugat sa kanyang leeg. Nang makita ng kaibigan ang itsura ni Linda, nagpumilit itong makawala sa pagkakapulupot sa katawan nito. Nakipaghilahan ito sa aswang, dala ng matindi nitong pag-aalala para sa kanya. Nakipagpambuno si Bensor sa aswang, kaya't naramdaman ng dalaga ang unti-unting pagluwag ng buhok sa leeg niya. Ganon din ang paglapat ng katawan niya sa damuhan. Huwag mo siyang sasaktan! Kung hindi ako makakalaban mong hayop ka! Ako ang harapin mo! Halimaw ka! Huwag kang makialam dito. Sa akin ang babaeng yan. Ang laki na ng hirap ko para matupad ang kagustuhan kong malasaan ang dugo ng isang babaeng birhen. Mamamatay muna ako bago mo magawa ang binabalak mo! Hetong sayo! Nakipagpambuno si Bensor sa aswang para lang masiguradong hindi masasaktan si Linda. Pero nasakal nito ang binata at umangat ang paa sa lupa. Umalingasaw ang mabaho nitong amoy, kasabay ng paglabas ng manipis nitong dila. Dinilaan nito ang pisngi ni Bensor. Bumuka ang bibig nito sa mukha ng binata at halos lahat ng mabahong hininga ng aswang ay nalanghap ng binata. Kasunod nun ay ang nakakakilabot na pagtawa ng aswang. Ano? Ano bang ipinagmamalaki mo lalaki ka? Gusto mo bang ikaw ang isunod ko? Bitiwan mo ako! Ang baho ng hininga mong halimaw ka! Pagsisisihan mo ang ginagawa mong ito! Habang nakapikit si Linda, alam niyang nasa panganib si Bensor, kaya't pinilit niyang tumayo para tulungan ang kanyang kaibigan. Pasuray-suray ang lakad na naghanap siya ng kahoy na ipanghahampas niya sa aswang. Eksakto naman na may nakausling patpat sa damuhang pinagbagsakan niya. Dinampot niya yon, saka inasinta ang nilalang na may sakal kay Bensor. Bensor! Lumayo ka, Linda! Huwag kang lumapit sa kanya, nakikiusap ako sa'yo! Sige na! Tumakas ka na! Papatayin ka niya! Hindi ako natatakot sa kanya! Siya muna ang papatayin ko! Pinatay nila ang ama ko ng dahil sa kanya! Lintik lang ang walang ganti! Ubod lakas na pinagpapapalo ni Linda ang braso ng aswang hanggang sa mabitiwan ito ang leeg ng kaibigan. Bumagsak si Bensor sa lupa. Ganon din ang halimaw. Mabilis na bumangon ang binata at pinagsususuntok ang muka ng nilalang. Sa sobrang galit ng aswang, nagwala ito at tumalsik si Bensor sa damuhan. Bumaling pasugod sa kanya ang nilalang. Nahagip ng braso nito ang nakatayong si Linda at tumalsik naman siya sa katawan ng puno.
Halos mapaigik siya sa sobrang kirot nang maramdaman ang matigas na ugat ng puno na tumama sa kanyang tagiliran. Bumagsak siya sa lupa habang namimilipit sa sakit. Hindi pa nasiyahan ay muli siyang inatake ng buhok ng aswang para muling sakalin. Bitiwan mo ang babaeng yan! Dahil kung hindi, mapipilitan akong itarak sa iyo ang punyal na ito! Lolo! Bakit pa po kayo sumunod? Umalis na po kayo rito, Lolo! Baka po mapahamak pa kayo! Hindi ko hahayaang saktan ka ng halimaw na yan, Apo. Masaol pa siya sa hayop. Kung hindi pa ako sumunod sa inyo, hindi ko pa malalamang nalalagay na pala kayo sa panganib. Talaga palang matanda ka na. Akala mo ba ay maluloko mo ko? Nagkakamali ka. Alam kong huwag ang punyal na hawak mo. Walang epekto yan sa akin. Hindi mo ako magagawa saktan dahil mahina ka ng tanda. Lolo! Alis na po kayo! Sige na! Iwan niyo na po kami rito! Lolo! Si Linda po, tulungan niyo po siya. Nakikiusap po ako sa inyo. Maawa po kayo sa kanya. Nasa panganib ka na. Siya pa rin ang inaalala mo, lintik kang bata ka. Hindi na talaga kita makontrol sa katangahan mo sa kanya. Alam kong mangyayari ito. Ipapahamak ka lamang ni Linda. Sige na, iwanan niyo na sa akin ang babaeng ito. Takam na ako sa dugo at karne niya. Magbigyan niyo na ako. Hindi! Demonyo ka! Hindi mo siya sasaktan! Ni dulo ng daliri niya ay wag na wag mong hawakan! Alisin mo ang buhok ko sa leeg niya! Kung ayaw mong ikaw ang masaktan sa akin! Akma na sanang susugod si Bensor para umatake. Nang mula sa kakawyan ay sumulpot ang isang matandang babae. Mabilis na kumilos ang matanda. Sa kabila ng katandaan nito ay nagawa pa rin itong magtumbling para makalapit sa kinaroroonan ng aswang. Nagulat sila Lolo Ador, Bensor at Linda sa biglang pag-atake ng matanda sa halimaw. Halos nagulat din ang dalaga sa galing ng matanda sa pakikipaglaban sa aswang. Parang alam na alam nito kung saan patatamaan ang halimaw. Sinipa ng matanda ang nilalang, pero tinamaan naman ng matalas na kuko ng aswang sa pisngi ang matandang babae. Gumanti ito sa pamamagitan ng paggamit ng gunting. Ginupit nito ang buhok ng halimaw at ang sariling buhok nito mismo ang ginamit ng matanda para atakihin ang nilalang. Wala itong tigil sa paghampas ng buhok sa katawan ng aswang. Punong-puno ng galit ang mga mata nito. Hindi tumigil ang matanda sa paghampas ng buhok sa katawan ng aswang hanggang sa tuluyan ng bumagsak ito sa damuhan at kumaripas ng takbo papalayo sa matanda. Sa bilis ng pangyayari ay hindi nila nakausap ang matandang babae dahil nawala rin ito sa paningin nila nang humabol ito sa tumakbong aswang sa kakawyan. Saka lumapit si Bensor sa nakaupong si Linda. Linda! Linda, ayos ka lang ba? Naku po, Diyos ko, ang leg mo. Merong sugat. Layuan mo siya, Bensor. Hindi ka pa ba nadadala sa nangyari sa iyo ngayon? Nang dahil sa babaeng yan, kabuntikan ka pang mapahamak. Huwag kang tanga sa babae, Bensor. Mag-isip ka. Hindi po ako tanga, Lolo. Marunong lang po ako magpakatao. Kahit na anong mangyari, hindi ko po iiwan si Linda. Hindi ko siya pababayaan. At hindi ko rin siya lalayuan. Kahit na ano pang sabihin nyo, hindi nyo na ako mapipigilan. Abat, talagang matapang ka na. Tuluyan ka nang nabulag sa babaeng yan. Mapapahamak ka kapag tinulungan mo siya. Ano ka ba naman? Kaya layuan mo siya. Dahil kung hindi, wala na ako magagawa kundi ang itakwil ka. Pwede ba, Lolo, tigilan nyo na po ito? Nasa panganib po si Linda. May sugat po siya. Gamutin natin siya, Lolo. Patay na po si Mang Rene dahil sa maling paratang sa kanya ng mga tao. Ako na lang ang natitirang nagmamalasakit sa kanya, Lolo. Kahit nakikiusap po ako. Pagbigyan niyo muna ang gusto ko. Hindi na, Bensor. Ayos lang ako. Sige na, umalis ka na. Sumama ka na sa lolo mo. Hindi, Linda. Hindi kita iiwan. Kung hindi niya tayo tutulungan, ako na mismo ang gagamot sa sugat mo. Tara na, tumayo ka na.
Kailangan malagyan ng gamot ang sugat mo sa leeg. Talaga ba't sinusubukan mo ko, ha, Bensor? Huwag niyo rin po akong subukan, Lolo. Seryoso po ako sa sinabi ko. Huwag niyo pong hintayin, kailangan ko pang mamili sa inyong dalawa. Alam niyo po kung anong isasagot ko at kung sinong pipiliin ko. Alam kong alam niyo rin kung ano magiging dahilan ko. Naramdaman ni Linda ang braso ng kaibigan na umalalay sa kanyang pagtayo. Nahihiyaman sa matanda ay wala nang ibang malalapitan si Linda kundi ang umasa sa tulong ni Bensor. Ramdam na ramdam din niya ang pananakit ng sugat niya sa leeg. Hindi rin nakatiis si Lolo Ador. Mabilis itong tumulong kay Bensor para itong natauhan sa sinabi ng apo. Inalalayan ng dalawa si Linda sa tagkabila ang braso. Habang naglalakad, ramdam na ramdam niya ang mainit na likidong umaagos sa kanyang leeg. Pati ang panlalabo ng kanyang paningin. Ang mahapdi niyang leeg na nalagyan ng marka dahil sa buhok ng aswang. Bilisan natin maglakad bago pa may makakita sa atin. Saka may laso ng buhok ng aswang na yon, kaya nasa panganib si Linda. Lolo Ador, maraming salamat po sa inyo. Huwag ka na muna magpasalamat sa akin. Kailangan ko lang gawin ito nang wala akong pagsisiyan sa huli. Pagdating nila sa kubo ng matanda, ay agad itong naghanda ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Ganon din ang mga talbos ng dahon ng bayabas. Halata sa matanda ang pagkataranta. Si Bensor naman ay inihanda ang higaan ni Linda. Kaya lang ay bumagsak na ang dalaga sa sahig na gawa sa kawayan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla siyang nagkikikisay na parang nararamdaman ang malakas na boltahe ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang ugat. Ang abnormal na pagtirik ng kanyang mga mata ay hindi rin niya mapigilan. Bukod pa ron, hindi rin niya maigalaw ang kanyang katawan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang unti-unting pinipigilan ang paglabas ng hangin sa kanyang bibig. Tanging ang luha na lamang sa mga mata ang nagawa ni Linda. Sa isip ay humihingi siya ng tulong kay Bensor, pero maging ang kanyang pagsasalita ay napigilan na rin ng kung anong malakas na puwersa ng lason sa kanyang ugat. Nakusang nagpaatras sa kanyang dila habang naririnig ang malakas na boses ni Bensor na may pag-aalala. Lolo, ano po nangyayari kay Linda? Hindi maaari ito. Kumalat na ang lason sa buong katawan ni Linda. Halika, tulungan mo ako malinis ang sugat niya sa leeg ng nilagang dahon ng bayabas. Kasunod noon ay naramdaman ni Linda ang pagdampi ng maligamgam na tela sa kanyang sugat hanggang sa tuluyan ng dumilim ang kanyang paningin at nawalan ng malay. Kinabukasan ay kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Mang Rene, pati na ang tungkol sa biktimang pinaslang ng aswang kagabi. Nang magising si Linda, ay muling bumalik ang lahat ng sakit sa pagkawala ng kanyang ama. Galit ang naramdaman niya sa mga taong nagpahirap sa kanyang ama. Muling umagos ang mga luha sa mga mata ni Linda at hindi napansin ang dalawang lalaking nakatayo sa pintuan. Bakas sa mukha ni Bensor at Lolo Ador ang awa para sa dalaga. Linda, labanan mo lungkot sa pagkawala ni Mang Rene sa buhay mo. Kailangan mo magpakatatag. Magpalakas ka ng katawan. Saka mo harapin ang mga taong nanakit sa iyong ama. Wala ako sa katayuan para magbigay ng payo sa iyo, Linda. Pero alam mong pati kami ay mapaparusahan kapag hinayaan ko manatili ka sa bahay ko. Sapat nang ginamot ko ang sugat mo para maintindihan mo kung ano ang ibig kong sabihin. Salamat po, Lolo Ador. At pasensya na po kayo sa abala ko sa inyo. Hindi ka abala sa amin, Linda. Kaibigan mo ko. Kaya tutulungan kita. May isa pa akong bahay sa gitna ng kagubatan. Sa gilid ng ilog na malapit sa Kakawyan. Hindi alam ng mga tao na akin ang kubong yon. Pansamantala doon ka muna tumira. Iahanda ko mga lumang damit ng aking asawa. Gamitin mo muna. Lolo, maraming salamat po talaga sa tulong na binibigay niyo po kay Linda. Inilalayo ko lang si Linda sa muling pag-atake ng mga Tedes. Paniguradong babalikan siya ng pinuno ng mga aswang na umatake sa inyo kagabi. Sa kansugat ni Linda, hindi agad yan maghihilom. Kailangan pa rin ng mahusay na albularyong titingin sa sugat niya.
Sige na, kumilos na kayo bago pa kayo abutan ng mga tanod ni Kapitan dito. Sandali lang po, Lolo Ador. Gusto ko lang pong malaman kung anong klaseng aswang po mga Tedes. Ang Tedes na aswang ay kalahati ng mga kubot. Sila ang mga nilalang na merong buhay na mga buhok. Ang bawat tibla ng kanilang buhok ay kasintibay ng lubid. May lason din ang kanilang mga buhok. Mapangalib kung makakasalubong mo sila sa daan, lalo na sa kakauyan, dahil kaya rin nilang magpalipat-lipat sa bawat sanga ng mga punong kahoy para umatake sa kanilang biktima. Ang natatangi nilang kakayahan ang dahilan kung bakit mahirap silang puksain. Lolo Ador, yung matandang babae po kagabi, kilala niyo po ba siya? Hindi ko siya kilala, pero pamilyar sa akin paningin ang hawak niyang gunting. Parang nakita ko na ang bagay na yon na hawak ng isang lalaki. Hindi ko lang talaga maalala kung saan ko ito nakita. Pero sa sandaling makaharap ko siya, baka maalala ko kung sino siya. Pero teka, bakit mo ba naitanong? Ang husay niya po kasi makipaglaban. Para po kasing kilala niya ako. Teka, naalala ko po dati na may naikwento kayo sa akin tungkol sa mag-inang manunugis ng aswang sa baryong to. Hindi po ba't dahil sa kanila, kaya po nagkaroon ng katahimikan ng lugar na to dati? Pero ni isa sa mga taga rito, iho, ay walang nakakita sa mukha nila o kahit sinong nakakakilala sa kanila. Kusa silang naglaho na parang bula. Naalala ko bigla ang babae sa katauhan ng matanda kagabi. Mukhang nagbalik na sa baryong ito ang birador at manunugis ng aswang na Tedes. Kaya po siguro, natakot ang pinuno ng aswang sa matanda dahil sa nakilala nila ito. Hindi tayo nakakasiguro. O eto, tapos ko nang ihanda mga gamit nyo. Wala nang oras. Sige na, kailangan nyo na munang umalis. Mag-iingat na lamang kayo. Salamat po, Lolo Ador. Sapat na po ang mga nalaman ko tungkol sa mga aswang na Tedes. Tara na, Linda. Umalis na tayo. Malayo ang lugar na yun sa baryo. Halos sa dulong hangganan na yun ng 2 barangay. Baka mahirapan tayo kung maglalakad tayo ng gabi. Pagkatapos magpaalam ng magkaibigan sa matanda, nagsimula na rin silang maglakad. Dala ng binata ang kulay itim na bag. Samantalang si Linda naman, mga gamot na ilalagay niya sa sugat niya sa leeg. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakbay, ay nakaramdam ng pagod si Linda at pananakit ng kanyang sugat. Magpahinga na muna tayo sa ugat ng punong ito, Bensor. Pagod na ako at masakit pa rin ang sugat ko sa leeg. Sige, hahanap muna ako ng ilog na pwede nating inuman. Medyo malayo na rin naman ang nilakad natin kaya hindi na nila tayo masusundan dito. Nagpalinga-linga sa paligid si Bensor, saka iniwan si Linda na nakaupo sa ugat ng puno ng dao. Nang bigla niyang napansin ang kulay puting tela na nakabenda sa braso ng kaibigan. Natatandaan niyang napuluputan rin yun ng buhok ng Tedes, pero hindi nito naranasan ang mga epektong naranasan niya kagabi. Sigurado siyang malalim ang sugat nito, ni hindi rin namaga o nagkaroon ng pagdurugo sa tela ang sugat nito. Kaya't nagtataka siyang ang sugat niya lamang sa leeg ang hindi napagaling ni Lolo Ador. Nahabol na lamang niya ng tanaw ang papalayong binata. Pagkatapos ay napatingala siya sa langit habang nasisilaw sa sikat ng araw. Pero pagbalik ng paningin niya sa paligid, kamuntikan pa siyang mapatalon dahil sa gulat nang makita niyang nakatayo ang isang matandang babae na may hawak na tungkod. Hindi siya maaaring magkamali. Ito rin ang matandang babae na tumulong sa kanya kagabi. Jesus Mariosep naman po kayo, Lola! Ay, kumuntikan pa pong humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko. Bakit naman po? Bigla-bigla po kayo sumusulpot sa tabi ko. Paano po kung bigla na lang po akong atakihin sa puso na dahil sa inyo? Sus, alam ko na wala kang sakit sa puso, iha. Kumusta na nga pala ang sugat mo? Mabuti naman po. Teka, sandali lang po, Lola. Sino po ba kayo? Anong pangalan nyo? Kung kausapin niyo po ko parang matagal niyo na po akong kilala. Ngayon ko lamang po kayo nakita. Saka, salamat na rin po sa pagkakaligtas niyo sa akin kagabi. Nako, wala yun. Ako nga pala si Lola Edta. Matagal na kitang sinusundan.
Kaya alam ko kung sino ka, Iha. Teka, Lola. Bakit niyo po ako sinusundan? Para ibigay sa'yo ang mutya ng higad. Ang bihira naman pala kayo, Lola eh. Ang tanda-tanda niyo na po, naniniwala pa po kayo sa mga mutya-mutya na yan. Itabi niyo na lamang po yan at umuwi na po kayo. Lola, magpatingin po kayo ha. Mahirap na po kapag lumala yan. Hoy, Ineng, hindi ako nasisiraan ng bait. Ikaw talaga ang pakay ko sa baryong ito. Ayaw mo bang malaman kung sino ang totoong pumatay sa iyong ama? Nang marinig ni Linda ang sinabi ni Lola Enta tungkol sa kanyang ama, biglang bumalik sa kanyang alaala ang sakit ng nangyari dito at ang galit sa kanyang dibdib. Napatitig siya sa seryosong muka ng matanda. Alam kong gusto mong malaman kung sino ang pumatay sa iyong amang si Rene. At talagang kilala niyo pa kami ng tatay ko, Lola. Ang lakas po ng sagap niyo sa impormasyon tungkol sa aking ama. Halata naman pong hindi kayo taga rito. Palagi lamang ako nakasubaybay sa lahat ng kilos mo. Kaya alam ko kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan mo. Sige na, hawakan mo itong mutya ng higad. Saka itong gunting, itago mo na rin. Magagamit mo ito laban sa mga aswang na magtatangka sa iyong buhay. Ang matandang babae na mismo ang naglagay sa bulsa ni Linda ng gunting at mutya. Saka nagmamadali itong umalis sa harapan niya. Nakaawang ang bibig niya na bakas ang pagtataka sa pagkatao ng matandang nakausap niya. Kulang na lang ay ipagpilitan itong tanggapin niya ang mutya. Hindi mawala-wala sa isip niya na baka nga alam nito kung sino ang totoong pumatay sa kanyang ama. Isang bagay na nagbigay ng pag-asa para sa kanya na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama. Pagkaraan ng ilang minutong pagkawala ng matandang babae, si Bensor naman ang dumating. Nadatnan siya nitong nagpapalinga-linga sa paligid. Oh, bakit yun, Linda? May nakikita ka bang tao sa paligid? O may nakakita ba sa'yo rito? Ha? Wala naman. Namumutla kasi ang labi mo eh. Teka, may masakit ba sa'yo? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Wala. Napagod lang siguro ako. Hindi pa ba tayo aalis? O heto, uminom ka na muna ng tubig bago tayo magpatuloy sa paglalakad. Iniabot ni Bensor ang boteng may laman na tubig kay Linda. Kaya naman, nakita niya ng malapitan ang braso ng binata. May sugat yon pero magaling na. Samantalang ang sugat niya sa leeg ay nagtutubig pa rin at kumikirot. Pagkatapos uminom ay nagsimula na muling maglakad ang magkaibigan papunta sa bahay nito sa gilid ng ilog. Pagdating nila roon ay napansin nila ang katahimikan sa lugar. Sagana sa mga nagtataasang puno ng kahoy. Pero habang naglalakad ay hindi niya maiwasan ang hindi magtaka. Dahil kapansin-pansin ang paglitawan ng mga higad sa dahon, sa sanga at sa gilid ng daan. Para bang sinasalubong ang kanyang pagdating. Iba't ibang uri ng higad ang nakita ni Linda. Lahat ay makamandag, delikadong hawakan at may lason ang katawan. Ang iba't ibang kulay rin ng mga balahibo nito ang nakadagdag sa kilabot ng itsura ng mga higad. Mag-iingat ka sa mga higad, Linda. Mapanganib sila. Lalo na ang merong kulay na berdeng balahibo. Maaari kang lagnatin kapag nahawakan mo yun. Nakapagtataka lang. Hindi naman dating maraming higad sa lugar na ito eh. Pero ngayon, biglang naglabasan sila sa mga tirahan nila. Pakiramdam ko tuloy, meron itong mga pangitain. Nako, baka lamang naghahanap ng pagkain ng mga higad na yan. Saka ganito naman siguro, sa bundok na to, lalo pat malamig ang simoy ng hangin. Talagang lalabas sila para manginain. Wala nang ibang ibig sabihin yun, Bensor. Ilang sandali pa ay narinig na ni Linda ang ingay ng lagaslas ng tubig sa ilog. Natanaw niya rin ang nag-iisang kubo sa gilid ng sapa. Gawa yun sa kawayan na may bubong na yari sa dahon ng anahaw.
Kapansin-pansin ang mga sambong at artemesa sa paligid. Palibasa, albularyo si Lolo Ador. Kaya normal lang sa bahay nito ang magkaroon ng maraming tanim na halamang gamot sa bakuran. Naunang pumasok sa loob ng kubo si Bensor. "Pasok ka, Linda. Nilinis ko na rin ang loob ng bahay. Pasensya ka na sa mga alikabok, ha. Matagal na kasing walang nakatira dito eh. Madalas, dito ako tumatambay kapag napapagalitan ako ni Lolo." Iba pa ba to sa kubong binabanggit mo sa akin dati? Oo, mas maganda ang lugar na ito kumpara sa bahay ko. Kahit papano, may mga taong nakatira dito. Diyan, sa kabilang parte ng ilog, meron din mga bahay na nakatayo doon. Kaya hindi ka matatakot sa lugar na to. Huwag ka mag-alala. Wala makakakilala sa'yo rito. O paano? Kailangan ko na munang umalis, Linda. Teka, saan ka pupunta? Kailangan ko munang bumili ng makakain natin sa bayan. Kulang kasi yung pinadala sa atin ni Lolo eh. Huwag ka mag-alala. Babalik rin ako kaagad. Saka, sasagap na rin ako ng balita tungkol sa mga nangyayari sa baryo. Mag-iingat ka, Bensor, ha? Huwag ka magpapagabi. Samahan mo ko rito, ha? Oo, huwag ka mag-alala. Sige, alis na ako. Inilapag ng binata ang dala nitong bag sa ibabaw ng lamesang gawa sa kawayan. Saka nagmamadali ng umalis. Naiwan si Linda na halos mabingi sa sobrang tahimik ng paligid. Pagkaraan ng ilang minuto ay biglang naalala ni Linda ang mutya na nasa bulsa niya, pati na ang gunting na may katamtamang sukat ng laki. Mainit ang dalawang bagay na yon dahil siguro sa matagal ng pagkakatago nito sa bulsa ng kanyang short. Inikot-ikot niya sa kamay ang gunting. Saka ang kulay berdeng mutya na may maiksing kulay itim na tali. Pero bigla niyang naramdaman ang pagguhit ng sakit sa kanyang sugat. Tumibok-tibok yon na parang puso. Aray! Diyos ko po, ang sakit! Bakit parang biglang kumirot ang sugat ko? Habang namimilipit sa sakit, ay muntik pang mapatalon sa gulat si Linda nang bigla na lang sumilip sa pintuan ng kubo si Lola Enta. Nakangiti itong diretsong pumasok sa loob ng bahay. Alam na alam nito talaga kapag wala siyang kasama. Kaya naman, napatunayan niyang palagi lamang itong nakasunod sa kanya. Hindi basta-basta gagaling ang sugat mo sa leeg. Dahil sa laso ng buhok ng tenes na hindi kaya gamutin ng simpleng herbal lamang. Kailangan nito ang sapat na orasyon sa gamot na ilalagay dyan. Kung ganun po kayo ang tinutukoy ni Lolo Ador. Ang mahusay na albularya na makakagamot sa sugat ko. Tulungan niyo po ako, Lola Enta. Ang sakit-sakit na po ng sugat ko. Gamitin mo ang mutya ng higad. Bago mo lagyan ng langis na ito, ibabad mo muna ang bato sa langis bago mo lagyan ng sugat mo sa leeg. O heto, kunin mo. Huwag na huwag mo yang mahahakbangan o malalakdangan na. Mawawala yan ng bisya kapag ginawa mo yon. Ang hirap pa naman gumawa ng tagsuri. Bakit po tagsuri, Lola Enta? Tagsuri, kasi tagasuri ang pagkatao ng aswang. Kinuha niya ang inaabot na bote ni Lola Enta sa kanya, pero bigla itong kumulo nang mahawakan niya. Kagat pa lang ng aswang ang nasa leeg mo, pero kumukulo na ang tagsuri ko. Ano pa kaya kapag kaharap mo na ang aswang? Ganito po pala magiging reaksyon ng tagsuri kapag may aswang po na malapit sa bote. Tama ka, kaya ingatan mo yan. Lola Enta, sino po ba talaga kayo? Saka, bakit niyo po ako tinutulungan? Malalaman mo rin kung sino ko. Pero sa gayon, Linda, kailangan mo munang mag-ingat. Pagalingin mo muna ang sarili mo. Saka mo sundin ang bulong ng mutya sa'yo. Ano po? Ano pong ibig niyo sabihin? May gabay na liwanag ang mutya ng higad. Magagawa mong utusan ng mga higad at susunod sila sa'yo sa dikta ng isip mo. Ang gunting naman ang siyang gagamitin mong pamutol
sa buhok ng mga aswang. Kusang gagalaw ang katawan mo kapag nasa pag-anib ka. Malalaman mo ang lahat ng taglay niyang kapangyarihan kapag kaharap mo na ang mga aswang na pumatay sa iyong ama. Aswang ang pumatay kay tatay. Pero, paano po nangyari yun? At paano niyo po nalaman, Lola Enta? Tugisin mo ang lahat ng aswang na makikita mo. At sila na mismo ang sasagot sa mga katanungan mo. May tutulong sa'yo. Nasa likod mo rin ako, Linda. Kailangan mo lang maging matapang sa harap ng mga aswang na Tedes. Nang umalis sa harapan niya ang matanda, naiwang natitigilan si Linda. Pinagmasdan niyang mabuti ang kulay berding bato. Makintab at makinis ang mutya na may hatid na kakaibang lakas ng enerhiya sa kanyang katawan. May kulay itim itong tali na sakto lamang sa kanyang kamay. Ginamot ni Linda ang sugat niya gamit ang tagsuring ibinigay ng matanda sa kanya. Bumulayon na parang agwa oksinada at ang kirot ay napalitan ng kati. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam nang malagyan niya ng gamot ang kanyang sugat. Kaya naman, bigla siyang nakaramdam ng antok at agad na nakatulog. Hindi niya namalayan ang pagdating ng kaibigan, pero hinayaan siya nitong matulog para pansamantala ay makalimot siya sa mga nangyari sa kanyang ama. Naging maayos naman ang mga lumipas na araw at gabi ni Linda sa bahay ni Lolo Ador. 5 araw din ang itinagal bago tuluyang gumaling ang sugat niya sa leeg. Si Bensor naman, palagi niya rin kasama sa gabi. Umuuwi lang ito ng 3:00 ng madaling araw at bumabalik sa araw para magdala ng pagkain. Isang gabi, hindi inaasahan ni Linda ang marinig mula kay Bensor. Matagal din na hindi nila napag-usapan ang tungkol sa aswang na Tedes. Linda, alam mo ba, nagkakagulo na ngayon sa baryo. Ang balita ko palagi nang nagroronda sa kagubatan ng mga tanod ni Kapitan Eddie para hanapin ang gumagala raw na aswang. Bakit? Tungkol pa rin ba to sa paghahanap sa akin? O baka dun sa lalaking pinatay sa harap natin? Nako, hindi na. Nagtataka na ako Hindi ka nila napag-uusapan. Balita ko pa nga inilipat daw ang mga katawan ng iyong ama sa maayos na libingan. Siguro, nakokonsensya na sila sa ginawa nila sa iyong ama. Hindi na. Huli na para dyan. Teka, ano bang umuugong na usapan ngayon sa baryo? Ang pinag-uusapan ngayon sa baryo ay yung mga pinatay na biktima. Ubus na ang mga tanod ni Kapitan. Mga bago na mga tanod niya ngayon. Isa-isa silang pinapatay at natatagpo ang nakagapos sa mga kahoy. Sandali. Teka, hindi kita maintindihan Merong pumatay sa mga tanod ni Kapitan Eddie. Nung una, hindi pa nga ako makapaniwala Pero nakita ko tong huling biktima. Tagtad ng maraming higad sa katawan ng biktima. Busog na mga uod na yun Nakakadiri talaga ang itsura. May mga saksak din sa tagiliran ng isang klase ng armas na may 2 talim. Ito pa ang malala. Wakwak ang kanilang mga tiyan. Butas ang ulo at may nakalagay sa bibig na mahabang buhok. Katulad sa buhok ng umatake sa atin nung nakaraang gabi. Grabe. Brutal talaga silang pinatay. Halatang galit na galit ang gumawa nun. Hindi ako makapaniwala sa mga kinikwento mo sa akin. Lalo na sa mga higad na natagpuan sa katawan ng mga biktima. Paano naman nangyari yun? Masasabi kong ito na ang pinakamalupit na parusa sa mga tanod ni Kapitan. Pero hindi tama ang paraan ng pagpaparusa. Kung hindi nga ako madala sa bahay mo iisipin ko na ikaw ang may gawa nun sa kanila. Naku, hindi Hindi ko magagawa ang bagay na yun. Pero masaya ako sa nangyari sa kanila. Dahil sa wakas, nakamit na rin ng aking amang hustisyang nararapat para sa kanya. Patawarin ako ng Diyos. Pero talagang hinangad ko mamatay sila. Mabuti nga sa kanila. Nagtataasan na naman ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa mga sinabi mo. Hindi pa rin tama ang magiganti sa kapwa. Teka, naalala mo ba yung matandang nagligtas sa atin nung inatake tayo ng aswang sa gubat? Oo, anong tungkol sa kanya? Siya yung ikinikwento kong mag-inang manunugis na biglang naglaho na parang bula. Bumalik na siya, pero hindi niya kasama ang anak niya.
Balita ko pa nga hindi naman daw umalis ang anak nito. Kaya raw bumalik ang matanda para patayin ng mga aswang. Nagtataka lamang ako, bakit kaya sa kanya ibinibintang ang pagkamatay ng mga tanod? Tao mga tanod Ang alam ko, aswang lamang ang pinapatay ng matanda. Abay, hindi ko alam. Imposible. Bakit naman niya yun gagawin, di ba? Nako, hindi siya ang pumapatay. Grabe ang galit Saka, wala naman dahilan na matandang yun para patayin niya ang mga tanod, di ba? Maliban na lamang kung ang tanod ay isa palang mga aswang. Tama ka. Tsaka, ewan ko. Hindi ko rin alam, naguguluhan ako, hindi ako sigurado. Pero malaga, hindi ka na pinag-uusapan dahil nabaling ng atensyon nila dun sa matandang manunugis. Marami nga ang haka-haka na naghihiganti raw ang pumapatay. Hanggang pagsapit ng gabi ay hindi dalawin ng antok si Linda. Pinapakiramdaman niya ang natutulog na si Bensor. Hindi mawala sa isip niya ang mga naikwento sa kanya ng kaibigan. Naramdaman niya na bumangon ang binata para umuwi sa bahay nito. Pasado 3:00 yun ng madaling araw, ang oras ng pag-alis ng binata. Nagkunwari siyang natutulog, lalo na nang maramdaman niya ang paglapit nito sa kanya. Sinilip muna siya nito sa higaan bago niya narinig ang yabag ng mga paa nito palabas ng bahay. Pagkalipas ng 30 minuto, mabilis na bumalikwas ng bangon si Linda. Kinuha niya ang mga gamit, gunting, mutya at ang kanyang salakot, pati na ang tagsuri na madalas niyang dalhin sa tuwing umaalis siya. Ang tagsuri na langis ay may kakayahang magturo kung aswang ba o hindi ang isang tao. Isang tao na lang at tapos na ang misyon niya. Maingat niyang isinara ang pinto, saka mabilis na tumakbo papunta sa kakawyan, sa lugar kung saan mangyayari ang pagroronda ng mga tanod, kasama ang iba pang mga tao. Maingat niya ring inihanda ang lubid na gagamitin niya. Maya-maya pa ay natanaw niya na si Kapitan Eddie, kasama ang mga tanod nito. Bakas sa mga mata ni Linda ang matinding galit para sa taong pumatay sa kanyang ama. Tumigil ang mga ito sa paglalakad sa gitna ng kakawyan, kasabay ng wala rin tigil na pagkulo ng tagsuri sa loob ng bote. Ang mabuti pa mga kasama, maghiwa-hiwalay na muna tayo rito. Dito na lamang tayo magkikita-kita ulit. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga bago nitong tanod, dala ang mga sulo at sibat. Habang nakasilip si Linda sa makapal na halamanan, ay lalong lumalakas ang pagkulo ng kanyang tagsuri, lalo na nang matapat ito sa pinagtataguan niya. Aswang si Kapitan, at yun ang agad na pumasok sa isip ng dalaga. Nanginig ang kanyang mga kamay sa matinding galit nang maisip niyang ito ang nanguna sa pagtugis sa kanyang ama. Yun pala, ito ang totoong pumapatay at ibinibintang lamang nito sa kanyang ama ang kasalanan nito. Magbabayad ka nga, limaw ka, sa ginawa mo sa ama ko. Lintik lang ang walang ganti. Magaan ang mga hakbang ng paa na sinundan niya si Kapitan, pati na ang paghuli nito sa usa. Nakita niya kung paano nitong nilapa ang hayop. Mabilis nitong kinagat ang leeg ng usa. Sa kabila ng pagpupumiglas ng hayop, nagawa pa rin itong kainin ang lamang loob ng hayop. Kaya naman, hindi na nakatiis ang dalaga. Lumabas na siya sa kanyang pinagtataguan. Talagang sagad na sa buto ang katakawan mong aswang ka. Lubos-lubosin mo na ang pagsipsip sa dugo ng usa na yan. Dahil yan na rin ang huling hapunan mo. Ikaw! Ako nga ito. Ako nga. Ako rin ang nag-iisang tao na pumatay sa mga tanod mong walang silbi. Mga halimaw na dapat nang putulin ng mga sungay. Paano mong nagawa yun? Huwag mo nang alamin. Walang imposible sa tagsuri ko. Kaya humanda ka. Humanda ka ng mamatay. Aswang ka! Agad na sinugod ni Linda ang aswang na si Kapitan Eddie. Nagulat ito nang ilabas ni Linda ang kanyang gunting, pati na ang nagliliwanag niyang mutya. Bumakas sa mukha nito ang takot, kaya't napaatras ito ng hakbang. Nagsipagtayuan ang mga buhok nito
Napilit na umaatake rin sa kanya. Pero malakas at mabilis kumilos ang dalaga. Nagawa niyang maundayan ng saksak sa katawan ang aswang. Gamit ang gunting, bumulwak ang dugo nito sa tagiliran at bumagal ang kilos nito. Unti-unti kitang papatayin, hayop ka! Katulad ng ginawa niyo sa ama ko! Sabay sipa niya sa mukha nito. Pasadsad na bumagsak sa lupa ang nakabaluktot na aswang. Pero mabilis din itong nakatayo at gumante ng atake sa kanya gamit ang buhok. Pinuluputan ng buhok nito ang kamay ni Linda, kaya nabitiwan niya ang gunting. Nakipaghilahan siya sa aswang. Nagsukatan sila ng lakas at sa huli, natalo ni Linda ang halimaw. Hindi na uubra sa akin ang lakas ng buhok mo! Halimaw ka! Wag! Bitiwan mo ang buhok ko! Wag! Habang iniinda ni Kapitan Eddie ang masakit nitong sugat sa tagiliran, malakas na iniikot ni Linda ang buhok ng kalaban. Saka hinila malapit sa puno. Mabilis niyang itinali ang kamay nito sa puno gamit ang kanyang lubid. Pakawalan mo ko dito! Pakawalan mo ko, Linda! Gagawin ko rin sa'yo kung anong ginawa mo sa aking ama. Hindi ka nasisikatan ng araw. Mabubunyag sa lahat kung sino kan talaga. Ang mga tanod mo mismo ang papatay sa'yo. Pero bago yon, ipapalasap ko muna sa'yo ang kaparusahang sinabi ko na sa'yo noon. Matitikman mo ang ganti ko. Buhay ang kinuha niyo sa akin. Kaya't buhay niyo rin ang magiging kabayaran. Anong gagawin mo? Wag! Maawa ka! Hindi na ako uulit! Maawa ka! Dinampot ni Linda ang gunting sa lupa. Saka lumapit kay Kapitan Eddie. Hinawakan niya ang buhok ng aswang. Saka ginupit gamit ang gunting. Halos isang dakot ang ibinawas niya sa buhok ng Tedes. Saka ipinalo niya sa katawan ni Kapitan Eddie. Para siyang mababaliw sa galit na inihahampas sa katawan nito ang buhok. Gumuhit ang mga sugat at latay sa balat ng aswang. Kitang-kita niya ang panginginig ng katawan ni Kapitan Eddie habang namimilipit sa sakit. Wag! Tama na! Patawarin mo na ako! Maawa ka sa akin, pakiusap! Tama na! Tama na! Maawa? Bakit? Naawa ba kayo sa ama ko noon? Nung pinatay mo ang aking ama? Nawala na ang awa ko. Hindi ka pa nasiyahan. Bumulong ka sa kanya at palihim na inundayan siya ng saksak sa tagiliran. Ano? Masakit ba? Masakit ba? Dala ng matinding galit, isinaksak ni Linda ang sarili nitong buhok sa bibig ni Kapitan Eddie habang nakatali ito sa puno. Dinukot niya rin ang sugat nito sa tagiliran na lalong dumagdag sa sakit na nararamdaman nito. Parang musika sa kanyang pandinig ang bawat maririnig niyang pag-ungol ng kapitan. Ano? Masakit ba? Kulang pa yan sa pagpapahirap niyo sa aking ama. Bumulwak ang dugo sa tagiliran ni Kapitan Eddie. Ni pagsisisi o awa para sa lalaki ay walang nararamdaman si Linda. Sa halip, ipinakita niya rito ang taglay niyang mutya. Nakikita mo ba ang mutya na ito? Ito ang huli sa parusa. Itinaas ni Linda ang mutya ng higad sa ere. Saka nagkaroon ng malakas na liwanag na nanggagaling sa bato. Kumalat ang liwanag na siya at ang mga higad lang ang nakakakita. Kaya nitong utusan ang mga higad sa dikta ng isip ng may hawak nito. Habang unti-unting gumagapang sa mga sanga ng puno, dahon at halaman ang daan-daang mga higad papalapit sa nakataling si Kapitan Eddie. At dahil may busal ng buhok ang bibig nito, halos magwala ito nang makitang ginagapangan na ito ng mga higad sa katawan. Yan ang malupit na ganti ko at parusang nararapat sa'yo. Sa halimaw na kagaya mo. Kulang pa yan sa lahat ng mga buhay na kinuha mo. Halos mapuno ang katawan ni Kapitan Eddie sa pag-atake ng mga higad dito.
Hindi magtatagal, mamamaga ang mukha nito at mapupuno ng pantal ang balat. Unti-unti itong mamamatay hanggang sa mawalan ng lakas. Akma na sanang aalis si Linda nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran, kasabay ng pagkulo ng hawak niyang tagsuri, pati ang pag-init ng mutya at gunting. Anong ginawa mo sa ama ko? Halos manlaki ang mga mata ni Linda nang makitang nakatayo sa harapan niya si Bensor. Kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata nito, ay luha rin sa mga mata ni Linda. Isang katotohanan sa pagkatao ni Bensor. Isa kang kubot, Bensor. Kauri ka nila. Paanong... Ang tanong ko, sagutin mo, Linda. Kung ganun, isa ka rin pala sa kanila. Walang iya ka. Dahil sa pagkabigla ni Linda sa natuklasang katotohanan, hindi siya nakailag nang sumugod sa kanya si Bensor. Alam niyang alam na rin ng binata na siya ang pumatay sa mga tanod at ngayon ay sa ama nito. Hindi niya namalayan na sinundan siya ni Bensor at nakita nito ang mga ginawa niya. Nagpaubaya si Linda. Bumagsak sila sa lupa habang nasa ibabaw niya si Bensor. Namumula ang mga mata nito at unti-unting humahaba ang buhok ng binata. Ganon din ang paglitaw ng malalagari nitong mga ngipin. Sige na. Patayin mo na ako, Bensor. Total, para mo na rin akong pinatay dahil sa kasinungalingan mo. Niloko mo ko. Pinagkatiwalaan kita. Kaya sige na, patayin mo na ako. Dahil kung hindi, ako ang papatay sa'yo. Alam mo kung anong ginawa niya sa ama ko. Ama ko pa rin siya, Linda. At kahit na anong mangyari, kailangan ko siyang ipagtanggol. At ama ko rin ang pinatay niya. O baka naman, kasabwat ka nila. Alam mong hindi yan totoo. Kahit aswang ako, hindi ako halimaw na kagaya nila. Wes, patayin mo na ako. Dahil kung hindi, ako mismo ang papatay sa'yo. Unti-unting lumuwag ang kamay ni Bensor sa balikat niya at umalis sa pagkakadagan sa kanyang katawan. Kaya naman, binigwasan niya kagad ito ng suntok sa muka at ito naman ang natumba sa lupa. Uundayan niya sana ito ng saksak ng gunting nang biglang dumating si Lolo Ador. Huwag! Huwag, Linda! Nakikiusap ako. Walang kasalanan si Bensor. Kanina niya lang nalaman na ama niya pala si Kapitan. Patawarin mo kami. Wala siyang kasalanan sa mga nangyari sa iyong ama. At alam mo yan. Kaya ba pilit niyo kami pinaglalayo, ha? Lolo Ador? Oo. Dahil isa rin siyang aswang. At alam ko na nung una pa lang na apo ka ni Enta. Ikaw ang apo niyang magmamana ng kanyang kapangyarihan. Ayokong dumating ang araw na kayong dalawa mismo maglalaban. At ngayon, dumating na nga kinatatakutan ko na kayong dalawa mismo magpapatayan. Kaya't pakiusap, huwag mong saktan si Bensor. Kung ganun, apo pala ako ni Lola Enta. Biglang sumulpot sa kakawyan ang isang matandang babae para agawin kay Linda ang gunting. Nakatayo si Lola Enta sa kanyang harapan. Lumapit ito sa kanya at itinayo siya papalayo sa nakahiga pa ring si Bensor. Unti-unti na rin na bumalik ang anyo ng binata sa dati. Walang kasalanan si Bensor, Iha. Siya naging kasalanan ng kanyang ama. Anak si Bensor ng kanyang ina ng pagsamantalahan nito ni Kapitan. Kaya nararapat lang talaga sa kanya na maparusahan. Oo, masakit malaman ang katotohanan. Pero tama na. Tapos na ang iyong paghihiganti. Sapat na ang mga buhay na nawala, apo. Tama na. Lola, kaya niyo pala ako tinulungan dahil anak niyo po si tatay. Tama ka, apo. Sige na, huwag ka nang umiyak. Mas masakit sa isang ina ang mawalan ng anak. Kaya walang kapatawaran ang ginawa nila sa anak ko. Bahala na ang taong bayan na humatol sa kanya. Apo, sumama ka na sa akin. Aalis na tayo sa baryong ito. Magpapakalayo-layo na tayo para makalimutan na natin
ang mga nangyari sa iyong ama. Patawarin mo ko, Linda. Kung nagsinungaling ako sa'yo. Natatakot ako magtapat dahil sa ginawa ng ama ko sa ama mo. Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya tumihingi talaga ako ng tawad. Naging mabuti kang kaibigan sa akin, Bensor. Patawarin mo rin ako. Ang naisip kong paraan ay ang paghihiganti upang patayin ang buhay ng ama mo. Muli nilang sinilyapan si Kapitan Eddie. Sa dami ng higad na tumaklob sa katawan nito, paan na lamang ang makikitang nakalabas sa punong pinaggapusan dito. Pagkaraan ng ilang saglit, dumating ang mga nagroronda at nagulat sila sa nadatnan. Lumiwanag ang paligid dahil sa mga sulo na dala ng mga tanod. Malinaw din nilang nakita ang mga higad na walang tigil sa paggalaw sa katawan ng aswang. Patagong itinaas ni Linda ang mutya ng higad sa ere para utusan ang mga higad na umalis na sa katawan ng aswang. Isa-isang bumalik ang mga ito sa dahon, sa sanga at mga halaman. Nalantad ang kalunos-lunos na itsura ni Kapitan. Nakaawang ang bibig dahil sa buhok na nakasuksok dito. Nakadilat ang mga mata at halos hindi na makilala dahil sa dami ng pantal at mga balahibong nakabaon sa balat nito. Kulay itim ang nasunog nitong katawan. Nang mawala na ang mga higad, ay saka ibinalik ni Linda sa bulsa niya ang hawak niyang mutya. Nakita niyang tumulo ang luha ni Bensor habang nakatingin sa punong kinatatayuan ng ama nito. Tara na, Apo. Umalis na tayo rito. Sandali lamang po, Lolo. Gusto kong makita sa uling pagkakataon ng ama ko. Kahit gaano po siya kasama, ama ko pa rin po si Kapitan. Alam ni Linda kung gaano kasakit ang mawalan ng isang ama, kaya't alam niya rin kung ano ang pinagdadaanang hirap ng kanyang kaibigan. Hindi maipaliwanag ng dalaga sa kanyang sarili kung bakit bigla na lamang niya itong nayakap. Mahigpit na para bang yun na ang huli nilang pagkikita. Pero sa huli, si Bensor pa rin ang nagpakumbaba kay Linda. Linda, wag na kayong umalis. Doon na lamang kayo ni Lola sa kubo ko. Oo nga naman, Linda. Enta, tahimik sa lugar na yon. Saka may hihilingin sana ako sa'yo. Gusto kong humingi ng tulong para sa apo ko. Tulungan mo kong gamutin kung paano mawawala ang pagiging aswang niya. Matagal ko na siyang ginagamot, pero walang epekto. Hindi naman nawawala ang pagiging aswang niya, pero pwede namang mapigilan. Iwasan niya munang kumain ng karne, kahit luto. Gulay muna. Teka, Linda, ibigay mo sa kanya ang tagsuri. Tuwing gabi, ihahaplas mo yon langis sa katawan mo para mapigilan ang pagbabago ng anyo mo. Iniabot ni Linda ang tagsuri sa binata, saka pinagmasdan ang pagkulo nito. Pagkatapos magpaalam ni Linda at Lola Enta sa maglolo, ay umalis na sila sa lugar na yon. Tinahak nila ang daan papunta sa dati nilang kubo. Ilang araw pagkatapos ng libing, bumalik na ang katahimikan sa lugar. Si Linda naman ay naging albularya, katulong ni Lola Enta. Habang si Bensor at Lolo Ador ay madalas namang bumibisita sa kanila, tuluyan nang nakalimot ang mga tao sa mga nangyari kay Kapitan at kay Mang Rene. Dumaan ang maraming araw, buwan at taon. Muling nagkita si Linda at Bensor at bumalik ang dating kislap ng kanilang mga mata. At hindi nagtagal, nagkatuluyan sila at ikinasal. Saksi si Lola Enta at Lolo Ador at ang buong baryo sa lubos na pagmamahalan ng dalawa. Talagang nalimot na nila ang pait ng nakaraan. Biniyayaan sila ng dalawang anak at nabuhay sila ng payapa sa baryo na walang nambubulabog na aswang. Katulong niya ang kanyang asawang si Bensor na nangangako na ipagtatanggol ang kanilang pamilya at buong baryo. Sa tulong ng iniingatan niyang mutya ng higad at pagiging mabuting aswang ni Bensor, poprotektahan nila ang lahat kung sakali man na muling sumalakay ang mga kampon ng kadiliman.